aswang sa Iloilo. Ako nga pala si Lucas, hindi ko po tunay na pangalan at ang mga kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa mga aswang sa Iloilo. Ang ina ko pala ay nakatira sa bayan ng Iloilo at ang bayang iyon ay pinagmula ng unang aswang sa Pilipinas at ako naman ay naninirahan na ngayon sa Manila. Pero ibabahagi ko pa rin ang aking mga naranasan tungkol sa mga aswang sa Iloilo. At bago po natin umpisahan ang mga kwentong ito ay huwag kalimutang mag-like o magpakita ng pagmamahal at mag-comment sa ating videos. At huwag din kalimutang isubscribe ang ating channel. Umpisa na po natin. Noong 1999 ay ipinanganak ang aming bunsong kapatid na tawagin na lang natin si Mariano. At nang ipinanganak siya ay gabi. Mga alas 9 ng gabi ay sumakit ang tiyan ng aking ina at pagkatapos na sumakit ang tiyan ng aking ina ay tinawag ko naman kaagad ang aking ama at agad ko namang sinabi na, "Ama, sumasakit ang tiyan ni ina, bilisan mo." At may narinig kami kaagad na parang wak at ang tinig niya ay nakakatakot. At agad namang sinabihan ako ng aking ama na pumasok ka na bilis, kunin mong itak at kumuha ka ng asin. At agad ko naman kinuha ang asin at itak at ibinigay kay ama at pumunta ako kaagad kay ina at hinilot ko ang tiyan ng aking ina at dahil nasa sumasakit ito at sabi ng ina ko na tama na anak at ilagay mo na ang walis tingting na nakabaliktad sa ating mga bintana at pintuan at agad ko namang sinunod ang sabi ni ina. At habang nasa labas si ama ay sinabi niya sa tinatawag nilang aswang sa Iloilo na, "Aswang, magpakita ka. Kahit ano pa ang itsura mo ay hindi ako natatakot sa iyo." At agad namang sinabuyan ng aking ama ang aming bubong ng asin. At sabi ko, "Ama, may nakita kong isang taong pulang-pula ang mata sa ating pintuan." At agad namang pumasok si ama at sinabing, "Huwag kayong lalabas at pupunta lang ako kina tiyo nyo." At agad nang pumunta si ama sa tiyo kong tawagin na lang natin na si Tiyo Lorenzo. At nang nalaman nga iyon ni Tiyo Lorenzo ay agad naman siyang kumuha ng itak at ng kaniyang tinatawag na ikog pagi. At pagkatapos nun ay pumunta na sila sa bahay namin. At pagkatapos inikot ng 3 beses ng aking tiyo ang aming bahay at nakita niya nga yung aswang at pinaghahampas niya ito ng ikog pagi at pinagsabihan niya na, "Lintik kang aswang ka, bakit pumunta ka pa sa bahay ng aking kapatid at gusto mo pang kunin ang aking pamangkin?" Puwes, bago mong kunin ang aking pamangkin ay dumaan ka muna sa akin. At pagkatapos nun ay sinabuyan ng aking ama ang tinatawag nilang aswang at pagkatapos nun ay nagpalitan niyo ang aswang bilang isang baboy. At kahit nagpalitan niyo pa ito ay pinaghahampas ng aking ama at ng aking tiyo ng ikog pagi ang aswang. At sumigaw ako na, "Ama, pupunta na tayo ng ospital at baka manganganak na si ina." At agad namang sinabihan ng aking ama si Tiyo Lorenzo na magmatsyag ka muna dito at pupunta pa kami sa ospital at baka manganganak na ang ina ni Lucas. At habang bumabiyahe na nga kami papuntang ospital ay may sumunod sa amin isang uwak at
habang malapit na nga kami sa ospital ay ang uwak ay pinapalibutan na ang aming tricycle na sinasakyan at mabuti na lang na may itak pa palang dala si ama at pagkatapos inilagay niya ito sa gilid ng aking ina at para kung pumasok din ang aswang ay hindi siya agad makakapasok at pagkatapos nun ay nasa hospital na kami at sumasakit na ang tiyan ng aking ina at doon na nga namin nalaman na lalabas na pala ang aking bunsong kapatid. At nang nakapunta na nga kami sa ospital ay agad namang pumunta na rin ang aking tiyo na si Tio Lorenzo at sinabihan niya ako na ihahatid na kita sa inyong bahay at sabi ko naman sa ama ko na ama, ikaw na muna ang bahala dito dahil uuwi pa ako at ako na ang magbabantay doon sa bahay at kahit 9 na taong gulang pa lang ako ay hindi na ako natatakot sa kanilang mga aswang. Nang nakauwi na nga ako sa bahay ay agad naman akong sinabihan ng aking tiyong si Lorenzo na doon na lang muna akong matutulog sa kanilang bahay at agad niya rin akong pinapunta sa kanilang bahay at pinapasok at pinatulog niya ako kaagad. At sinabihan niya ang kanyang asawa na sumama sa kanila papunta ng ospital. At pagkatapos nun ay natulog na nga kami. At ng mga alas 6 na ng umaga ay pinakain muna ako ng mga pinsan ko ng kanin. At ang ulam lang namin ay toyo at mantika. At ng March 10 na ay nakita ko na nabukas na ang aming pintuan. Doon ko na pala nalaman na nakauwi na ang aking ina dahil nangyari iyon noong March 7, 1999. At pagkatapos noon nang nakauwi ng aking ama ay agad namang pinuntahan ng aking ama at ng aking tiyong si Lorenzo ang bahay ng aswang. Doon na din nalaman na ang pinagbibintangan nilang aswang ay totoo pala. Nalaman din nila na ang aswang na umatake noong March 7 ng gabing iyon ay ang lalaking nakatira sa lumang bahay. At dahil ang mga sugat na nakuha ng aswang ay nasa kanya rin. Doon din nalaman ng aking tiyo na siya ang aswang na iyon dahil sa may sugat at may mga peklat iyon sa likuran at doon na natapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay namin at mga tagapakinig. Kung gusto nyo pa pong makinig ng mga kwentong kababalaghan dito lang sa Kagat ng Dilim, ay isubscribe nyo na ang aming channel. At kung gusto nyong ibahagi ang mga kwentong kababalaghan ninyo, ay i-comment nyo na po sa aming channel at baka kayo na ang mabunot o mapilian na ikikwento ang inyong mga naranasan patungkol sa mga aswang. Hanggang sa muli, dito lang sa Kagat ng Dilim.